Tuluyan na siyang natigilan sa nalaman. Hindi niya alam ang dapat malaman. So all this time, his mother-in-law suffer from illness. But how? Pilit niyang i-absorb ang sinasabi ni Pia. Saka na niya titimbangin ang mararamdaman kapag nalaman na niya ang lahat. Kinuwento ni Pia kay Patrick ang lahat. At habang tumatagal ang usapan nila ni Pia, ay saka naman parang nauunawaan ni Patrick ang lahat. So that's the reason kaya pinangako siya nang biyanan noon nakausap sila. Dahil kahit hindi siya, hindi alam kung hanggang kailan niya kayang protektahan si Pia. Matapos nitong magkwento, ay napabuga na lang si Patrick. Kung gano'n ay kailangan niyang tulungan ng ina ng asawa. Kung gusto mo, Pia, we could help her. May kilala ko sa US na psychologist. Talaga? Kung gano'n, pwede pang gumaling si Mom? Hindi niya maintindihan pero nang makita niya ang kinang sa mata ng asawa, ay parang gumaan ang pakiramdam niya. Saka hinalikan ito sa labi. Napangiti naman si Pia. She will love. Your mom will be okay. Alam kong kakayanin niya yon. Kailangan lang napakalakasin ang loob niya. At alam ko, isa ka sa mga taong yon, Pia. Ngumiti ito saka niyakap siya. Thank you, Patrick. Alam ko na pag-alala kita at alam kong natakot ka. But still, thank you. Because you give my mom a chance. Siyempre, she was your mom. At lahat ng taong mahal mo, mahal ko na rin. Dahil mahal kita, Pia. Mahal na mahal kita. Punong-puno ng emosyon na saad ni Patrick. Naramdaman niya ang paglayo nito. Kaya yumuko siya. Nakita niya ang galit sa mukha nito. You love me? Oo, di ba sinabi ko sa'yo yun nung nagising ka? Namilog ang mga mata nito at saka namulang muka. Natawa naman siya. So hindi ako nag-hallucination nun? You said it, you love me? Natawa na naman siya. Unang beses niya kasing makita ito na ganun kagulat at namamangha siya. Akala niya ay mahinhin lang magsalita ang babae. Pero may ilalakas pa pala ang boses niya. Yes, Pia, I love you. Saka niya mabilis na hinalikan ito sa labi. Isang halik muli ang iginawad niya. But this time, mas matagal pero puno ng pag-iingat. At nang magkahiwalay ang mga labi nila, ay mas nakangiti na itong nakatitig sa kanya. Napangiti na rin siya. May sasabihin din ako. Ano yon? Yumuko siya saka parang naiilang na napatitig dito. Hinawakan nito ang baba niya para magtama ang mga mata nila. Hey, what is it? Titigan siya ni Patrick, and what she had said made Patrick freeze. I love you too, Patrick. Mahal na mahal din kita. Niyakap ni Patrick ang asawa bago sila naglakad papunta sa sariling sasakyan. 2 weeks din ang itinagal ng asawa sa ospital. At ngayong maayos na ang lagay nito, ay kasabay ng pagpaalam nito sa mga magulang nito. Hindi man sila ganong nag-uusap ng biyanan, ay naging maayos na rin sila dahil alam niyang mas kailangan niyang unawain ang kalagayan nito. At mahal niya ang asawa. Kaya naman hindi mahirap sa kanya na muling ibalik ang paggalang sa mga to. Sana maging maayos na si Mom. Binalingan ni Patrick ang asawa saka hinalikan nito sa noo. Hinapit niya ito sa bewang hanggang sa makasakay sila ng sasakyan. Wala nang benda ang asawa. At isa sa mga good news ay nakabawi ng katawan ni Pia at ng baby nila sa mga nakalipas na araw. Alam kong magiging maayos din siya. Marami nang titingin sa kanya ron. Tumango si Pia. Panaka-naka niyang sinusulyapan ng asawa at napapansin niya na tahimik lang ito. Gusto niya sanang alamin kung ano ang nasa isip nito, pero pinili niya na lang na manahimik at kinuha ang isang kamay ni Pia. Naramdaman niya ang pagpitlag nito. Napabaling siya rito at nginitian. Magiging maayos na ang lahat, Pia. Hindi ko nahahayaan na masaktan ka ulit. Nilingon niya ito sandali, saka ibinaling muli ang tingin sa daan.
My heart will die. Hindi ko kakayanin kapag nawala ang bagay na nagbigay saya ulit sa akin. Patrick. Napangiti siya nang tawagin nito ang pangalan niya. Hinalikan niya ang likod ng palad nito. Sakto naman na nag-red light, kaya nilingon niya ito at matamang tinitigan. Kaya kong ipaglaban ka, Pia, pero hindi ko alam kung paano lumaban kapag ikaw ang nawala. Kaya kong mag-isip ng tama, solusyonan ang lahat. Pero kung anong meron tayo ngayon, iyon ang hindi ko maisipan ng paraan, Pia. Nagiging hibang ako pagdating sa'yo at ngayon ko gustong alamin. Can we more than this? More than what? More than friends. And start as a true couple. Alam mong mahal kita at hindi ko kayang maging kaibigan mo lang. So, can we be more than friends? Ngumiti ito saka siya tinitigan. Noon pa man, Patrick, hindi na kaibigan ang tingin ko sa'yo. Dahil dito. She pointed her chest. Dahil dito, alam ko na mahal kita. Mahal na agad kita nung unang magtama pa lang ang mga mata natin. Napahawak si Patrick ng mahigpit sa kamay nito. At gano'n na lang ang kabog ng puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang kaba kaya naman walang kaabog-abog na hinawakan niya sa batok ang asawa. Then he kissed her. Punong-puno iyon ng pagmamahal at pag-iingat. Napapitlag pa sila ng sunod-sunod na busina ang narinig nila. Pero kahit ganoon, kapwa naman sila nakangiti. Sa kanya inayos ang sarili at nagmaneho na ulit. But he doesn't leave Pia's hand. Maybe this is a goodbye for our friendship. But this will be the start of my love, a family and a new life. Pangako ko na magiging mabuting partner at asawa ko sa iyo, Pia. Saad ni Patrick. Napangiti na lang si Pia nang makatungtong siyang muli sa bahay nila ni Patrick. Tama sila. There is no place like home. Lalo na't kasama ko si Patrick. At ngayon, magkakaanak na kami. Natigilan siya ng maisip ang tungkol sa pagbubuntis niya. Bigla siyang kinabahan ng maalala ang sitwasyon niya ngayon. Ay wala sa loob na napahawak siya sa puso niya. Na wala pa namang umbok. Oo nga pala. Alam na niya na buntis ako pero wala siyang sinasabi tungkol doon. Hindi ba niya gusto? Pero mahal naman niya ako, sabi niya. Kaya naman mabilis na binalingan ni Pia si Patrick na ngayon ay buhat ang mga gamit nila. Patrick, pwede ba tayong mag-usap? Napabaling sa kanya si Patrick. Lumapit naman ito sa kanya. Ano yon, love? Hindi naman niya napigilan ng kiligin sa tawag sa kanya ng asawa. Lalo na nang akbayan siya nito. Tungkol sa bibi natin. Nakita niya na natigilan to. Kaya naman napakagat siya sa ibabang labi. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay tamang hinala niya na baka nga hindi pa ready ang asawa. Sige, sa kitchen tayo para makakain ka na rin. Iginiya siya nito sa kusina. Pinaupo na siya ni Patrick nang mapaalis na ito sa tabi niya. Ay pinigilan niya ito. Mamaya na lang ako kakain, busog pa ako. Kumain naman tayo sa labas. Can we just talk now? Napatitig ito sa kanya saka umupo sa tabi niya. May problema ba? Inabot nito ang kamay niya. Natigilan siya nang makita ang pag-aalala sa mga mata nito. Naalala mo ba yung huling beses na nag-usap tayo? Natigilan si Patrick at nagulat siya nang ikulong nito ang kamay niya sa mga kamay nito. Saka ito yumuko doon. Please, don't say that you're going to do it. Please, not the annulment. Natigilan si Pia. Hindi naman iyon ang gusto niyang banggitin. Pero nang mag-angat ng paningin ng asawa, ay napasinghap siya nang makita ang pamumula ng mata nito. Mahal mo ako, hindi ba? Bakit kailangan nating pag-usapan yon? I love you, Pia. Para namang nalusaw ang puso ni Pia. Kaya naman hinawakan niya ang pisngi ng asawa saka ngumiti ito. No, Patrick.
Hindi naman ang tungkol doon ang gusto kong pag-usapan natin. I know, I love you. At ngayon na magkakaanak na tayo, gusto ko lang itanong kung masaya ka ba? Hindi ka ba napipilitan dahil nandito na to? Na wala ka nang magagawa? Natigilan si Patrick pero maya-maya ay ngumiti ito. Kaya napangiti na siya nang mahinang tumawa ito. Saka pinahiran ang gilid ng mata. Silly, of course, masaya ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya because I dream of it. To have a happy family. Nagalak naman ang puso ni Pia na walang bagabag niya na baka siya lang ang may gusto nito. I love you, Patrick. Yun na lang ang lumabas sa mga labi niya. Ngumiti ito saka isang mabilis na halikang iginawad sa kanya. Mas mahal kita, Pia, at mas mamahalin kita kasama ng anak natin. Then, this will be our start. It's for real. Naramdaman ni Patrick ang paggalaw ni Pia, pero mas hinapit niya ito, kaya naramdaman nila ang init ng bawat isa. Nakaupo sa sofa si Pia nang may kumatok sa pinto. Kaya tumayo si Pia at binuksan niyon. Bakit po? Isa yon sa mga guard. May bisita po kayo, ma'am. Cindy po ang pangalan. Papasukin po ba namin? Sandaling natigilan siya. Naalala niya ang huling pag-uusap nila. Di ba'y halos mabrainwash na siya ng babae at kamuntik nang makipaghiwalay sa asawa? Naalala niya pang sinabi nito na ito ang mahal ni Patrick at hindi siya? Pero si Patrick na rin ang nagsabi na mahal siya nito. Maaaring ipilit na naman ito yon, na mahal ito ni Patrick kaya naman kahit mabigat sa loob, ay gusto niya itong makausap. Kailangan malinawan na siya. Babae rin siya at ayaw niyang masaktan siya sa wala. Sige po, papasukin ninyo. Tumango naman ito saka umalis sa harapan niya. At ilang sandali ay kasama din ito si Cindy. Pinapasok ni Pia ang babae hanggang sa sala. Maupo ka. Gusto mo ng juice o tubig? Umiling ito kaya naupo na siya sa harapan nito at nakatitig lang ito sa kanya. Ano bang kailangan mo, Cindy? I'm sorry. Natigilan si Pia saka napatitig sa babae. Sorry kung ipinilit kong ako ang mahal ni Patrick. Inakala ko kasi na kapag nakipaghiwalay ka, babalik siya sa akin. But nagulo lalo. Mas lalo siyang lumayo sa akin at masakit. He was cold when he said how much he was disappointed. Nasaktan ako. He never said it, Pia. Magkaibigan kami nun. Palagi niyang sinasabi na ang galing ko and I was amazing woman. Pero nung sinabi niya yon at pinarealize niya sa akin ang lahat, one thing for sure, he really loves you, Pia. Kahit na anong mangyari, mahal ka niya. Hindi niya inasahan ang sinabi nito at nang makita niya ang luha nito ay nakaramdam siya ng awa sa babae. I am sorry, Cindy. Hindi niya alam kung para saan yon, pero ngumiti na ito saka pinahid ang mga luha. It's okay. Alam ko naman na simula pa lang, Patrick can't love me. Kahit na nasa tabi niya ako, naramdaman ko na yon. But I still tried. Pero sa huli, naging makasarili ako. Noon gusto ko lang iparamdam yon sa kanya. Pero nang dumating, nakadama ko ng insecurities. At ipinahama ko ang kasal ninyo. Kaya patawarin mo ko, Pia. Lahat ng sinabi ko noon, mali yun. That was reverse. Hindi ako. Kundi ikaw talaga ang mahal niya. Tumango si Pia saka nginitian si Cindy. Marahil kaya niya kinausap ito noon dahil alam niyang mabuti naman talaga ito at kagaya ng iba, naging mali lang ang pananaw nito sa pag-ibig. Pinapatawad na kita, Cindy. Alam kong darating ang panahon, mahanap mo rin ng lalaking mamahalin ka. Tumango ito saka ngumiti. Nawala na ang kaba niya at napalitan na yon ng saya. Dahil sa wakas, maayos na ang lahat. Thank you. Ngumiti siya saka tumango. Nagtaka si Pia kung bakit pinapunta siya ng abuelo sa hotel and restaurant kung saan ginanap ang party nito.
Mayroon daw itong ka-business meeting na hindi dumating doon, kaya siya ang pinapunta. Naalala niya na pagmamay-ari iyon ng kaibigan ng asawa, si Henry. Tumuloy siya sa restaurant at nginitian niya muna ang guard bago pumasok. Pero natigilan siya nang makitang walang laman yon, kaya naman lumapit siya sa receptionist. "Excuse me, miss. I am Pia Lazarte Ruiz. May ka-meeting ako rito." Mabilis naman na tumango ang babae at iginiya siya. "This way, ma'am." Sumunod na lamang siya pero nangunot ang noo niya dahil iniwan siya sa gitna ng babae. Inikot niya ang paningin at wala talagang tao sa paligid, kaya kinabahan na siya. Babalik na lang sana ulit si Pia sa labas nang may biglang tumunog na isang kanta, and her heart stopped beating for a while. Napalingon siya nang marinig ang isang malamyos na tinig sa kanta, at gano'n na lang ang pagsinghap niya nang makita si Patrick, at kumakanta ito habang papalapit sa kanya. Ngumiti ito na siyang nagpabilis ng tibok ng puso niya. "Surprised?" bulong ni Patrick bago siya muling halikan sa labi. Napakurap siya saka muli itong sinabayan ng kanta. Hindi naman maipaliwanag ni Pia ang kilig. Nang titigan siya ng asawa, at para siyang manlalambot ng malamlam ang mga matang tinitigan siya nito. Gusto niyang maiyak nang makita ang sumunod na ginawa nito. Saka ito lumuhod. Gulantang si Pia sa ginawa ng asawa, kaya naman hindi niya alam ang sasabihin sa asawa, na ngayon ay nakaluhod na at titig na titig sa kanya. "Pia, I know it's already late, but I want you to know na mahal kita. You will always be beautiful in my eyes, and the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes." Tuluyan na ngang naglandas ang luha niya nang may kunin ito sa bulsa at isang singsing ang lumantad sa harapan niya. Her heart was like on a race, parang nakikipag-unahan. "Pia, love, sa lahat ng nangyari sa atin, one thing I was sure, I never want you to leave, and that deal, it was a big joke." Natawa siya. Naalala niya ang friend na inoffer nito. "Araw-araw matapos ang kasal natin, alam kong ayoko ng na-offer ko, pero alam ko kahit na ganon, I was happy dahil nasa tabi kita, nayayakap at nahahalikan." Sandaling tumigil ito saka tinitigan siya. Walang tigil ang pagbuhos ng luha niya. Dahil kahit alam na niya ang huling sasabihin ni Patrick, ay na-excite pa rin ang puso niya. "And know that all things fall together. Will you marry me for the second time, Mrs. Pia Lazarte Ruiz?" At sa tanong ni Patrick, ay para siyang hibang na umiiyak, pero nakangiti saka mabilis na tumango. "Of course, oo Patrick, papakasalan kita. At asahan mo na nasa tabi mo lamang ako palagi." Parang ilaw na nagliwanag ang mga mata ni Patrick, at saka mabilis na inilabas sa daliri niya ang singsing na simbolo ng pagmamahala nila. Saka siya'y nalika ng asawa sa mga labi. Walang paglagyan ng kasiyahan ni Pia sa mga oras na yon, kaya naman ikinawit niya ang kamay sa leeg ng asawa, at sabay nilang ninamnamang matamis na halik na yon. "Wow, congrats! Tama na yan, kasala na." Napabitaw siya kay Patrick, at gano'n na lang ang gulat ni Pia nang makita ang mga kaibigan nito. At kumpleto ang mga to. At ang mas ikinagulat niya pa, ay naroon ang mga magulang niya pati na ang abuelo niya. "They're here." Napabaling siya sa asawa saka ngumiti ito. "Surprised again?" Natatuwang saad ni Patrick. Akala niya ay tapos na pero nagulat siya nang hilain siya ng isang babae, at nagtaka siya nang suotan siya nito ng belo. Natanaw niya ang ama ni Patrick na nakangiti na nakatingin sa kanila, kasabay ang mga magulang niya. Nagtaka si Pia sa nangyayari, pero ang gulat niya ay mas ikakagulat pa pala
nang makita ang asawa na nasa harapan na ng maliit na stage at sa gitna noon ay isang pare na magkakasal sa kanila. "Totoo ba to? Ngayon na ako ikakasal?" "Oo anak, ngayon ang kasal mo." Napabaling siya sa ina at kapwa na umiiyak. "Mama!" Niyakap niya ito at gumanti naman ito ng yakap. "Pia, congrats sa'yo, pati sa magiging apo namin." Napaiyak na naman siya. Saka binalingan ng ama at niyakap din ito. "Let's go iha, baka mainip ang asawa mo." Biro ng ama niya at muli, walang pagsigla ng saya ni Pia. Nang makita ang naghihintay na asawa niya, bigla niyang naisip ang lahat ng pinagdaanan nilang mag-asawa. Kung paano nila ipinagkatiwala iyon sa taas. When you believe, everything goes better. Napangiti siya nang iabot na ng asawa niya ang kamay sa kahinalikan yon. "I love you." Saad nito. Napaluha naman siya na agad naman itong pinunasan. Saka hinalikan siya sa noo. "I love you too." At sa pangalawang pagkakataon, sabay nilang hinarapang may kapal na siyang nagbigay buhay sa kanilang pagsasama. They maybe face more problems, but they believe if God is with them, no one can separate them. At ang panghihina ng isa ay magiging kalakasan ng isa. At isa pang dahilan ng kanilang makulay na pagsasama ay ang pagdating ng kanilang sentro ng pagmamahalan, ang kanilang magiging anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.